Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, ayan, about rabies naman ang pag-uusapan natin. It's Mark J. Santos nga pala here. And kung gusto nyo nga po itong content ko, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na nga po kayo. And hit on the notification bell para na ma-update kayo sa lahat ng mga ating vlogs, videos, travels, ayan, taste test, and mga ganitong informative contents. So ano nga ba ang rabies? Ito po yung katanungan natin ngayon. So inform ko lang kayo about sa rabies dahil may nakita nga po akong post itong nakaraan which is isang lalaki na nagpakita na ng sintomas ng rabies. And ang daming mga comments doon such as ako nga nung nakagat ako, hindi naman ako nagpaturok or hindi naman ako nagpabakuna, ganito lang ginawa ko, ganyan lang ginawa ko, hindi naman ako nagkaroon ng rabies. Ako nga, nilagyan ko lang ng bawang, ginilgilan ko lang ng bawang, hindi naman ako nagkaroon ng rabies, ganito, ganyan. So maraming mga kababayan natin ang hindi pa rin inform kung ano nga ba yung rabies. So ano nga ba ang rabies? Ang rabies ay isang viral disease, ayan, na nakakaapekto sa utak at nervous system ng tao at hayop. Again, ito ay viral disease which means ito ay virus sa mga tao or sa hayop. Again, usually nakikita din siya sa mga bats, ayan, sa mga dogs, sa mga cats, ganyan, yung rabies. And ito ay zoonotic. Ibig sabihin, pwedeng maipasa mula sa hayop papunta sa tao, which is yun na nga yun nangyayari doon sa may video na napanood ko. And again, karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng hayop na may rabies. So, we all know naman na pag nakagat tayo, yan dyan na tayo kinakabahan kasi baka mamaya may rabies nga po. Kaya nga pinagmamasdan natin yung aso or inoobserbahan kung meron ba siyang sintomas ng rabies. And dahil nasa laway ng ang virus niya, ayan, maaari ring may pasa kung ang laway ay pumasok sa sugat o mucous membranes, ayan, which is sa mata, sa ilong, and sa bibig. So, pwede rin po siyang, kahit di ka nakagat, pwede siya pumasok sa ating mata, sa ilong at sa bibig. Lahat ba ng aso ay may rabies? Yun nga po yung hindi alam ng karamihan. Ang sagot po dito ay hindi. Hindi po lahat ng aso ay may rabies. Sabi nga dito, tanging mga asong infected o ulol lang ang may rabies or rabies. Ayan. And sabi pa nga dito, maraming aso lalo na yung alaga at bakunado ay walang rabies dahil nga lagi naman silang mga katulad ng aso ko, lagi lang siya nasa loob, ganun, and hindi rin naman siya nakakagat ng ibang aso, wala siya nakasalubong ng ibang aso or ibang hayop na pwede maging carrier ng rabies. Ayun, so usually yung mga alaga natin wala namang mga rabies yan usually, but not all, kasi iba napapalabas, ganito, ganyan, pagbalik ng bahay, may nakakagat na pala sa kanila or na-infect na pala sila ng virus na yan, ng rabies na yan, and nagiging carrier din. Syempre, yung mga alaga po natin. Ayun. Ang panganib ay mas mataas sa mga asong kalye, yung mga nakikita lang sa kalye o hindi na bakunahan dahil hindi sigurado ang kalagayan ng kanilang kalusugan. So, kailangan talaga nababakunahan yung mga aso natin or yung mga... To be honest, gusto ko one day magkaroon ng bakuna din yung mga asong kalye regardless kung kanino man sila, may-ari man meron mang may-ari sa kanila or wala. Dahil syempre, kaligtasan pa rin ng ating mga hayop, of course, and ng mga tao. Ayan. Mas mainam yun, no? Maglunsad ng anti-rabies, hindi lang para sa mga pets na, kasi di ba usually, ang mga mayors and mga SK or whatsoever, mga barangay official natin, ang mga binabakunahan lang, yung mga may-aring aso. Meron kasing mga aso na inaabandon na, which is sana ay hindi gawin ng mga may-ari ng aso. Ayun. Nakalungkot lang din yun. And yun na nga, dahil naglilisaw-lisaw sila, mas prone sila sa rabies or sa rabies. Ayun. So, parang hindi tayo mapunta sa ibang topic. Pero yun na nga, sintomas ng rabies sa aso. Ayan. Ano nga ba yung mga sintomas ng rabies sa aso? Pagiging agresibo o biglang pagsalakay. Yun yung, of course, we all know, isa yun sa pinaka kinatatakutan nating sintomas ng rabies, which is yung agresibo nga sila or mahilig silang mga gat, ganon, manakmal ng ating mga binti or kung anumang parte sa ating katawan.
Yun, pero hindi lahat ng agresibo ay, may rabies, meron talagang mga breeds na mas more on aggressive din talaga yung type nila. So, labis na paglalaway, ayun yung sa drooling, oy English yun, pero yun na nga yung paglalaway usually yun ang, grabeng hint na pwede nating makuha sa mga may rabies. Kasi 'di ba 'pag nakikita natin or 'pag pinakikita sa atin yung mga may rabies na aso, yun nga yung, nakikita talaga natin. Ta's hirap silang lumunok. Ayan, hirap lumunok yung mga aso, pagkakaroon ng paralysis or pamamanhid o panghihina ng katawan ng aso. Ayan, bakit mahalaga ang bakuna? Ayan, walang lunas ang rabies kapag lumabas na ang sintomas. Kaya tiyak na nakamamatay. Ang tanging proteksyon ay pagbabakuna sa aso at pagpapaturok na anti-rabies vaccine sa tao kapag nakagat o nalawayan ng aso na posibleng may rabies or rabies. Ayan. Sabi nga dito, hindi lahat ng aso ay may rabies. Ang rabies ay nakukuha lamang mula sa mga asong infected. Kaya mahalaga ang regular na bakuna sa mga alagang aso at agarang pagpapatingin sa doktor kung nakagat o nalawayan ng aso. Lalo na kung hindi sigurado kung ito ay may rabies. Ayan. So, again, sa mga nakagat naman ng tao, huwag nyo nang hintayin talaga na lumabas yung sintomas. Kasi to be honest, pag lumabas po ang sintomas, irreversible na po yun. Ibig sabihin, hindi na po siya pwedeng gamutin pa. Tuloy-tuloy na yun hanggang alam nyo na, yun yung mangyari sa inyo is ma-elbow na kayo or gilit, mukha na kayo, ganun. So, yun na nga, yun po, yung pwede nating gawin, magpabakuna din tayo. Once na nakagat tayo ng aso, much better if magpabakuna na po tayo para naman hindi tayo kakaba-kaba. And we all know naman na available naman siya sa mga ano natin, mga hospitals po natin na malapit dyan. Ayan, at saka wag na nating hintayin talagang lumabas pa yung sintomas. At sa mga kabataan dyan, kung may nanonood man na kabataan po dito, pag nakagat kayo ng aso, wag kayong matakot sabihin sa magulang nyo dahil mas gugustuhin ng magulang nyo na sabihin nyo sa kanila na nakagat kayo ng aso. Wag nyo itatago yan, please lang. And dahil much better na safe kayo, mas gusto ng magulang nyo na okay yung kalagayan nyo kaysa naman madali kayo ng rabies or ng rabies. Kasi pag lumabas yung sintomas na yan, wala na kayong magagawa kundi sundin ito. Hindi. Pero yun na nga guys. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Sana may natutunan kayo. I-share nyo na to. Lalo na sa mga kabataan kasi kailangan na kailangan nilang malaman na hindi nakakatakot magpaturok ng bakuna at kailangan agapan ito ng hindi na lumala pa at makontrol pa natin ang rabies sa mga nakagat na tao. Ayun lang. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi and see you again sa another vlog po natin. Thank you.